What's good mga kapatid, maligayang pagbabalik sa ating channel at ngayon ay straight to the point nating pag-uusapan ang kamanghamanghang statistics na itinala ni Von Ordona sa kanyang huling laban ng basketball kontra kay Jayzam Manabat via Sabong International. Magkakaroon din tayo ng konting game recap at lahat ng katotohanan at detalye ay aking ilalahad dito lamang sa channel na siguradong hindi ka mahuhuli kapag ikaw ay may nadiskubre. Ang bakbakang Von vs Jayzam na ginanap noong March 13, 2021 ay tinutukan ng mga solid fans ng Billionaire Gang at ng mga mandirigma. Parehas ipinakita ng dalawang manlalaro ang kanilang buong makakaya, ngunit isang extraordinaryong Von Ordona ang ating nasaksihan. Unahin muna natin ang game recap mga kapatid. Si Von ay nagtala ng 30 points habang si Jayzam naman ay gumawa lamang ng 1 puntos mula sa free throw line. Medyo madami ding naguluhan sa scoring pero wag kang mag-alala kapatid. Lilinawin ko muna ang scoring rules na inimplement nila sa kanilang laro. Hindi ito kagaya ng mga nakaraang laban na 1-2 ang scoring. Ibig sabihin kapag nakakuha ka ng puntos sa loob ay meron kang 1 puntos at kapag tumira ka naman sa labas ng 3-point line ay makakakuha ka ng 2 puntos. Sa kanilang laro ay 2 points sa loob at 3 points behind the arc ang kanilang ginamit na patakaran at may foul counted pang kasama. Sana ay maging malinaw na yan mga kapatid. Ngayon ay dumako na tayo sa mala Steph Curry na performance ni Von Ordona at sa kanyang nakamamangang statistics. Si Von ay nagpakawala ng 17 shots at 11 shots naman ang kanyang matagumpay na napapasok. Mula sa 17 field goal attempts, 7 naman dito ang galing sa 3-point line at 6 na 3 points naman ang pumukol mga kapatid at 2 naman sa kanyang 4 na free throw ang pumasok. Suma total ay bumuo siya ng shooting percentage na 64.7% field goals at 85.7% field goal naman mula sa 3-point line. Sobrang nakamamanga dahil hindi yan normal o regular na stats ng mga manlalaro ng basketball sa 1v1 lalo na't race to 30 points pa ang labanan. At isa pa ay malayong malayo ang kanyang stats sa huli niyang laro kung ikukumpara natin ito sa laro niya kontra kay Jonah. Pero nakita naman natin na kapag nag-init talaga si Von sa tres ay nagtutuloy-tuloy na. And so far kahit anong gawin ng kanyang mga nakakatunggali ay hindi na nito napipigilan ang momentum na nagagawa ni Von kapag nagsisimula ng pumasok ang kanyang mga tira. Paano naman naging dominant si Von all throughout the game at napanatili niya ang ganun kalaking abante sa laban niya kay Jayzam? Well, kitang-kita naman natin na nasa kondisyon talaga si Von. Isa pa ay guys ang nasabi kong prediction sa nakaraan kong video. Bukod sa tres ay isa sa mga pumatay sa laro ni Jayzam ang dribble penetration papasok sa loob ni Von Ordona. Makailang ulit niyang iniwanan si Jayzam at napasabitan ito ng mga foul counted shots. Ilang ulit din pinasayaw ni Von ang malupitan si Jayzam sa pamamagitan ng kanyang crossover skills. Well kapatid, nakita na natin ito dati pa sa kanyang mga naunang laro at sa tune-up game nila kontra sa kupunan ni Coach Mavs. Base sa aking pag-aanalisa ay hindi agad nakuha ni Jayzam ang kanyang momentum sa paglalaro kaya nahirapan siya makahabol sa scores. Pinatungan pa to ng mga foul counted ni Von at pinaulanan ng tres kaya tuluyan na siyang nahirapan hanapin ang kanyang rhythm sa paglalaro. Well, sa mga bata-batang fans dyan ng mga mandirigma, sana'y maunawaan nyo na hindi ito pangda-down o paninirang puri kay Jayzam. Ang lahat ng aking sinasabi sa content na to ay nakabase lamang sa kanilang mga latest performance at mismong kayo ang saksi sa mga nangyari. Sa nakaraang video ko naman tungkol sa analysis and prediction sa laban nilang dalawa ay nagbase lamang din ako sa kanilang latest performance kaya medyo tumaas din ang aking expectation sa magiging laro nilang dalawa at nagbigay din ako ng mga compliments sa laro na ipinakita ni Jayzam. Kaya nasabi kong mahihirapan si Von kung ang performance na ginawa ni Jayzam kay Jomar ay mapapanatili niya sa laban nila ni Von Ordona. Uulitin ko lang kapatid na iyon ay prediction lamang. Hindi ko sinabing siguradong mangyayari ang mga nasabi ko. Pero at least ay nakapagbigay ako ng insight sa inyo sa mga posibleng mangyari o maganap sa kanilang bakbakan. Ang mahalaga ay nakita nating ibinigay nilang dalawa ang kanilang buong makakaya upang magbigay din ng magandang entertainment sa kanilang mga fans. Bukod dyan ay ang sportsmanship na kanilang ipinakita after the game ang mas magpapatibay sa kanilang samahan, lalo na sa buong YouTube community. Kaya yung mga BG at mandirigma fans dyan, wag na kayong mag-away-away dahil yung mga iniidolo nyo hindi naman talaga magkakaaway at hindi nila layunin na pag-away-awayin kayo. At dito ko natatapusin ang video. Pindutin mo na ang subscribe button at ring notification bell kung may natutunan ka at kung nagustuhan mo ang ating game recap sa kanilang huling laban.
Nag-upload ako ng mga ganitong current events na content, maging discoveries at storytellings. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood sa channel na siguradong hindi ka mahuhuli kapag ikaw ay may nadiskubre.